Um, 4 hours ETC, tingnan natin kung anong meron. Maganda naman yung itsura ng day niya, malayo pa. Pero itong 4 hours, magdidikit na. Pero at least, hindi pa rin nakakatakot na mag-reversal si BTC sa atin. Kasi yung day naman niya, okay pa yun. Ito lang. So, kung mag-start tayo dito ng yan. So, liquidation sa baba kasi ang bias natin is pataas. Kung kukuha tayo ng TP, yung 1.3 pataas. Yung bali yun. From here, kunin natin yung quantity. Kamali yan. Kunin natin to. So, tanggalin muna natin yan. Ito lang, para malinis. So, pataas yan. Ang extended niya nasa taas. So, bali, ito yung extended niya. From here, without the noise, ito yung extended niya. From 1.3 hanggang dun sa 2.6. Yan bali yung extended niya. Yan ang mga target natin. Yan. Diyan siya tataas. Dami, di ba? Pero, yung man isang biglaan lang yan, syempre. Process yan. Pero yan ang target. Yan ang target. Maraming up and down, pero eventually dyan pupunta. Tapos dito sa baba ngayon, mag-stick lang tayo. Mag-stick lang tayo dun sa measurement natin. Which is, like, from here, ito yung last high, last low. Ito yung last low. Well, yan ang target. Pero ngayon, maglalaro lang dyan. There's a time na lalagpasan niya yan. Pataas, ha? Magli-liquidate lang siya dito sa baba. Bali, ang mangyayari dyan, liliquidate niya lang to para makataas siya. Pag nandun na, liquidate niya, saka naman siya bababa. Pabalik-balik lang. Pero anyway, ito posible yang umangat doon sa taas, pero hindi. Pinalo niya lang, ni-respect niya lang tong trend line mo na yan. Kaya, yan siya, o dyan siya nag-reversal, di ba? Dun sa area natin ng reversal yan. Malaki yung area na yan, pero syempre, gagamitin mo rin ng gagamitin mo ng ito para malaman mo kung kailan siya bababa. Right? So, yan, dito siya bababa. Dito. Yan, dyan siya bababa. Okay? Yun ang pagkuha dyan. Pero, kung hindi mo gamitin yan, ganito lang. So, yan yung area mo. Pwede mo kunin sa smaller time frame yung timing niya ng pagbaba. Pero yun yung pinaka-area mo. So, tama yung area na yan. So, sige, tagalin na natin yan. So, nag-downtrend siya from here to here. Hindi yan. Ha? Kung ano yung babalikan niya sa ilalim. So, ito. Ending area na yan. Ito, bihira naman itong lumagpas. Bihira lumagpas yan. So, tama yan. So, balik naman tayo sa taas. So, nakuha mo na yan. Huwag mo kalimutan yung pagsunod, ha. Ito. Yan. So, nasa ng TP neto? Ang TP neto dito. TPSL yan. Ito. Yan. Diba? Pag na-hit yan, mag-sell ka na. 0.25. Same thing dun dito sa baba. Right? 0.25. Baliktad. Yan. 0.25. Yan. Sell ka na dyan. Kung mag-short ka dun, sell ka na dito.
So, ito, ganito, di ba? Yan. So, ito yung babalikan niya. Pero pag lagpas yan, ito naman, pag nalagpasan yan, yun naman. Makukuha mo yan dito, kay Emma. Timing mo lang kay Emma. Yan. Sa lower time frame, kasi dito masyado nang mataas. Yan, sa lower time frame. Pero at least may idea ka na kung kailan ka pupunta ng lower time frame. So, dahil nga ito, ang bias nito pataas. Pag nag-measure ka rito, lagpas. 1.3. Mag-start ka ng 1.3. Pataas. Yun ang measurement niyan. Yan kasi ang gusto niyang abutin. Yan. Lagpas na sa extended yan eh. Pag pataas, lagi extended. So, 1.3 yung TP mo. Yan, 1.3. Pag nakuha mo na yung, pag bumalik na siya, again, gagamitin mo si Emma para malaman mo kung kailan siya bababa sa lower time frame. Example nito sa lower time frame. Kunyari, sabihin natin sa 5. Sa 5, right? 5. Ito. Dito. Diba ito yung pinakamataas mo? It's either yung TP mo, pwede mong gawin yan. Pwede mo rin yan gawin kwan. Saka ito. Itong crossing. So, yan ang baseline mo ngayon. Itong TP, SL, saka itong crossing. One way to, para mag-get mo yung baseline ng pagbaba. Or, pwede mo ilagay yung, yan. And then, kung i-blow up mo yan, ito yung 1, 2, 3 natin. Tatandaan nyo yung lesson natin 1, 2, 3. Ito yung baseline mo. Ito yung 1. Ito yung 2. Ito yung 3. Yan. Yan. Baseline mo yan. Yan ang baseline mo. So, pwedeng gamitin mo itong 0.2525. Pwedeng yung EMA. Right? And then, meron pa isa. Ito. Pwede mo rin gamitin ito. Kailangan ito kasi, kailangan pang intayin na mabuo yung pattern bago mo magawa. Kaya mo mag-pull back. So, nasan yung unang, ito yung una. Yan. Yan. Diba? Pwedeng baseline yan. Hindi na bumalik dyan. No? Ito yung pangalawa. Ito na may pullback yan. Pwede mong kunin sa pullback yan. Ito walang pullback tayo. Pero, pwede mong gawin itong baseline. Iyaan. Saka ito. Or kung gusto mo, ito. For doon. Pero ito pwede na. Yan. EMA 10.921. Saka ito. Yan. Pwede mong gawin baseline yan. Baseline. See. Hindi na bumalik yan. Pero kung gusto mo humanap ng entry, pinakamaganda yung 50, 29, saka 50. Ito. Yan. Yung area na yan. Either sa baba o sa taas o sa gitna. Yan. Yan ang pinakamagandang entry. Gamitin mo yung 50. Again, dapat hindi siya lalagpas ng baseline. Mas maganda kung hindi lalagpas. Ang stop loss mo, it's always in here. Laging stop loss mo. SL. Right? Okay. So, balik tayo sa 4 hours. 5 yun. Ito yun ha. Ito yung pinag-usapan natin ha. Para yung timing ng pagbaba. Kasi dito masyado na malayo. So, dito naman, dahil ang bias natin pataas, so mag-stick tayo dun sa pa natin. Hindi natin na lang ito itong less. Pag nilagpasan niya kasi ito
So, konti lang naman ang diferensya. Kung gusto mo kunin dito, pwede din. Pero dito na lang tayo para for sure. Yan. So, ang babalikan niya, pinalikan niya na yun. Ito malapit na. So, layo mo ng konti. Layo mo dyan. Yan. So, ito. Ito na yung next. Okay, ito na yung hindi pa nagdikit yan, oh. Di ba 1, 2, 3 yan? 1, then 2, 3. Pag pa yun umangat. So, posible pa na maabot na to. Posible pa na maabot na yan. Hindi yan dapat lalagpas dito. Pero pag lumagpas yan, liquidate. Para mas aangat yan, mas tataas yan. So, yan ang target mo. Kay BTC ngayon. Which is, let me see, 66, 65, saka 66, 7. Yan ang target natin kay BTC bago siya umangat ulit. Then, pag umangat siya, kunyari, nakuha mo yan. Ito pa rin yung target natin. 1.3. Mag-start sa 1.3. Diba? Mag-start ka sa 1.3. To. Yan ang target mo. 75.5. Yan ang target mo. Naaangatan mo. Kung dito mo kukunin, kung sa baba, 1.3 to 1.6. Yan ang unang pangarapin natin. 1.3 to 1.6. Hindi mo kukunin. Pero lahat yan. Maabot niya lahat yan. Yung kung kailan lang ang tanong. Yan. So, yan ang 4 hours natin. Sa BTC. Magawa ko tong daily PA, ano. Yan yung mga target. And, 12 minutes. That's for today with BTC.